Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Doon po sa mga nakapanood ng vlog ko nitong nakaraan tungkol sa automatic transmission, merong mangilan-ngilan po doon na nag-comment na ang sabi po nila, mas okay pa talaga ang manual transmission kumpara dito sa mga automatic transmission. Kasi nga po, talaga namang napakalaki ng gastos kapag ka masisira ang inyong mga automatic transmission. Samantalang sa manual transmission, kung masisiraan ka, halimbawa, ordinaryong sasakyan lamang, mga AUV, malaki ng gastos mo dyan, nasa mga 9,000. Kung ikaw mismo ang gagawa at ikaw magdi-DIY, mababa pa yung 7,000. Ngayon, kung magpapagawa ka sa shop, abot ka ng 12,000, 13,000, depende doon sa bibilin mong clutch assembly. Pero kung mga SUVs, tulad ng mga Fortuner, mga Montero, kapag ka original, ang mga inilagay mong clutch assembly dyan, ay gumagastos din, umaabot din ng 15,000, 17,000. So, ganyan ang mga presyuhan dyan. Pero may mga manual transmission na hindi lamang gagastos ka ng 50,000. Meron dyan, umaabot pa ng 80,000 ang gastos mo. Lalo na yung mga naka-dual mass flywheel. Doon pa lang sa dual mass flywheel, halos 50,000 na ang presyo niyan. Tapos yung mga clutch assembly niyan, hindi pwede dyan yung mga replacement. Kaya nga po, itong nasirang Hi-Ace na ginawa ko nung nakaraan ay umabot po talaga ng almost 75,000 ang gamit niya. Given na po yun dahil nga po yun ay naka-dual mass flywheel. Pero meron pong design ngayon ng mga manual transmission na mapapaaray ka din po talaga sa gastos. Lalo na po yung gumagamit ng ganitong pyesa. Ito po yung hydraulic release bearing. O, ito yung bearing, yan. Ito po ay aluminum. Tapos nandito na yung pinaka-clutch slave niya, yung secondary slave. Inilagay na rin po dito. At ito po ngayon, yung dapat na trabaho ng fork. Sa mga standard ng mga manual transmission, ito yung fork. Ito yung release bearing. Yan, itinutulak po yan ng fork para itulak naman yung itong pressure plate. Ang bigat nito. Sa Ford po kasi ito, sa Ford Ranger. Ayan, parang ganyan po ang trabaho nito. Nakaganito to rito dahil ito nga yung release bearing. Tapos itutulak po ito ng fork. Tapos meron pong clutch slave dito nasa labas ng transmission. Yung clutch slave na yon, meron yung push rod na itinutulak po ito. Ito kasi nakabangga ito sa pivot ball eh. Ayan. So, hindi na talaga gumagalaw yan. Itutulak ngayon to nung push rod, nung secondary slave, no? Yung master. Ngayon, para nagsiziso na lang po itong ganon. Ayan, gumaganon po yan. Para ngayon ito, itong release bearing, itutulak niya yan. Napakatigas po nito ha. Ito, sobrang tigas nito. Pag itinulak mo kasi ito, ay itong plate naman na to ay umaatras na ganon, kaya humihiwalay siya doon sa lining. Ito po yung lining. Ayan. Pag humiwalay ngayon, itong ating pressure plate, dito sa lining, hindi na ngayon iikot itong lining, makakakambyo ka na. Kasi ito pong lining ay naka-spline dito sa input shop. Yan, yung input shop, papunta na po ito doon sa transmission. Ito naman nakakabit sa flywheel. So, ganun po yung mga standard na clutch assembly. Ito yung release bearing, ito yung fork. Aba, itong Ford, itong Ranger na nasa harapan ko, ang design ng hydraulic na release bearing. At ito po ay palaging nakatulak. Yan, palaging nakatulak po yan, persado talaga. Ngayon, kailangan lang magkaroon ng pressure, papasok dito. So mula doon sa primary master, nung clutch, apakan yon, lalagyan ng pressure yon at yung fluid papasok dito, itutulak niya ngayon nung pressure itong release bearing. May cylinder na rin kasi dito sa loob. Ayan, no? Latag ko muna to. Ito po madaling masira. Kaya nga po itong Ford na ginagawa namin ngayon, itong Ranger, buong buo pa itong lining, bago pa itong pressure plate, ilang buwan pa lang galing sa kasa, ito ngayon sira na. Ang problema, kapag nasira ito, inilagay kasi nila ito doon sa loob mismo ng bell housing. Kaya dahil ito ay nasira, baba na naman ngayon ang buong transmission. Magpapalit lang ako nitong hydraulic na release bearing na ito. Hindi siya ganun katibay. Bakit? Kasi ito ay palagi nang nakapress. Tapos mayroong
oil seal yan sa loob para hindi tumagas yung fluid. Nakapress siya, ikot lang naman to ng ikot. Pag start mo ng makina, umiikot na to Dahil umiikot ang flywheel, kaya ito madaling masira. Alam nyo, kung magkano ang halaga nitong nitong hydraulic release bearing. Ito po ang halaga niyan. Umabot po ito ng halos 18,000. Kasama na yung bayad ko sa Lalamove, kasama na yung kung ano pang mga pinagkagastusan bago makarating doon. Ito na po yung bago. Ayan. Ito, hindi pa namin natatanggal yung plastic. Kaya tayo po ay bumili na doon sa talagang nagtitinda ng mga pyesa ng Ford at ito na po yun. Pero sa online, makakabili ka nasa 7,000 lamang, 7-8,000. Meron ka na pong mabibili diyan sa sinasabi kong online na yan. Bakit pa ipinasok sa loob itong secondary slave? Tapos hindi naman pala ganun katibay. Okay lang sana kung talagang ito ay matibay. Walang problema. Tatagal ng 7 taon, 8 taon itong lining mo, dapat tumagal din ng ganung panahon itong secondary slave mo. Kaya lang ito, sandali lang sira na. At ang sabi nga po ng may-ari nito, kagagaling lamang po nito sa kasa kasi bago pa nga po ito, bago pa rin ito. Pati daw po ito, pinalitan nila. Kaya lang nasira din kagad. So sa mga manual transmission, pagka ganito ang manual transmission mo, hindi mo rin pala masasabing ito ay reliable at durable. Kasi po, itong pyesa na to ang magpapahirap sa inyo. Kapag nasira ito, tatagas ang fluid, basang-basa nga po yung bell housing nito, naliligo sa fluid Kaya nga po ito ay hindi na naitakbo at hinilan na po dito sa amin. Hindi lamang po Ford Ranger ang may ganitong design. Yung pong accent na di-gasolina na manual, ganito rin po ang ginagamit nila. Meron po silang hydraulic na release bearing. Yung pong ilang model po ng Suzuki na Ertiga, yung Ertiga may nagawa na rin po kami. Ganito rin po, nasa loob din yung kanyang hydraulic na release bearing. Halos the same lang naman yung kanilang operation. Mas maganda pa nga yung ganitong design kasi ito napapalambot natin. Lalagyan ko lang ng magic washer dito sa ilalim ng pivot ball. Umaabante na tong ating clutch fork. At dahil sa umabante siya, ang nangyayari po, gumaganyan po yung, yung forma niya. So pag gumanyan yung forma niya, mas lumalambot po ito dahil konting tulak lang ng push rod dito ay nadidiin niya na yung pressure plate. Unlike yung malayo na, nakaganyan na siya, kaya pag itinutulak pa ng push rod dito, medyo bumibigat kasi ganito na po yung forma niya. Pero wala na tayong magagawa dun sa mga design ng mga clutch assembly na yan na gumagamit po nito. Ito nga lang, hindi mo na ito malalagyan ng magic washer. Wala tayong magagawang magic washer dito. Ngayon, ang problema lang dahil sa madali din siyang masira dahil nga ito'y nakapress yan palagi at umandar na ang makina, umiikot na tong release bearing, meron lamang oil seal yan sa loob. At kapag nasira yung oil seal na yon, tatagas na po yung fluid. Masisira din kagad itong inyong hydraulic clutch release bearing. Kaya ang maipapayo ko po sa inyo, kung ang inyong manual transmission ay gumagamit ng hydraulic clutch na release bearing, huwag po kayong magbababad ng paa nyo sa clutch pedal. Huwag po kayong clutch driver. Dahil lalo nyong mai-stress itong pyesa na to dahil nakadikit na nga ito ng todo doon sa pressure plate. Tapos lalagyan mo pa ngayon ng pressure na galing doon sa pedal, galing doon sa primary. Nako, laban na laban po ngayon itong pyesa na to. Laban na laban yan dahil may pressure kang pumapasok dito tapos ito naman nakadikit doon sa pressure plate kaya madaling masisira. Kaya iwasan nyo pong maging clutch driver. Ngayon, kung bibili naman kayo ng sasakyan at ang hinahanap nyo ay yung manual transmission, ay iwasan nyo yung mayroong mga ganitong klaseng release bearing, hydraulic release bearing dahil baka sumakit ang ulo nyo. Dahil po sa ibinaba ko na yung transmission nitong Ranger na to at napansin ko may tagas na rin po yung langis doon sa crankshaft. So magpapalit na rin po tayo ng crankshaft oil seal. Ito po yung housing. Akala ko ang bibilin ko lang ay yung oil seal. Yun pala assembly na to. Ito na po ngayon yung bago. Ayan. So yung bago po mga kapatid, ito yung housing at ito ngayon yung oil seal. Ayan. Papasok po ito ngayon doon sa crankshaft. Oh. Ginawa ko pong papalitan na to dahil nga may tagas na, may katas na ng langis doon sa pagitan ng crankshaft. Ito nga po yun. Medyo mahal. Ito po ay 4,000 mahigit. Pero mas okay na yon. Kesa naman ibabalik ko yung transmission, alam ko nang may tagas, kawawa naman yung customer.
no, magpapaulit-ulit siya ngayon ng gastos po dito. Okay mga kapatid, dadagdag ko lang po yung hydraulic clutch ng Accent, napaka-selan po nun. Kaya pag binili mo mismo yung pyesa na yon, nakalagay doon sa packaging niya, na kapag ka binuksan mo, yung packaging na yon, hindi mo na talaga maisosoli yung pyesa na yon. Unang-una, hindi mo siya matetesting kung gumagana yon o hindi. Kung wala siyang leak or kung okay ba talaga yung pyesa na yon. Kaya once nabuksan mo yung plastic at ikinabit mo na doon sa transmission, doon sa clutch niya, sa clutch assembly, at hindi gumana at tumagas pa rin, tapo na yon. No return, no exchange. Na-experience ko na po yan. Nakadalawa po ako. So, wala tayong magagawa doon. Yan yung mga loss na tinatawag natin. Bumili ulit ako ng bago. Sa ibang tindahan na ako bumili. Kasi baka mamaya yung unang tindahan na nabilan ko ay nanggaling sa online yung kanyang pyesa. Kaya po, nung bumili na ako mismo doon sa talagang kinukuhanan naming pyesa ng mga Hyundai, ayun na, umokay na yung ginawa naming Accent. Kaya po, sa mga mekaniko, sa mga gustong mag-DIY, bilhin nyo yung mga ganitong klaseng pyesa doon sa mismong trusted na tindahan, doon sa mga legit. Kasi kung makatsyempo ka ngayon ng pyesa na galing lang din pala sa online nila kinuha, tapos po tayo dyan. Madali pong masira yan at baka mamaya maubos ang pera mo sa kabibili ng pyesa na yan. Kahit pa sabihin mong medyo mura sa online, kung hindi naman talaga matibay at hindi talaga legit, naku po, masisira ulit yan at magbababa ka na naman ng transmission. Napakalaking trabaho. Ngayon mga kapatid, hindi iinit ang ulo ko kung ganun lamang ang magiging problema natin. Sabi nga natin, bumili ulit, wala namang problema, baba ulit ang transmission, ganun talaga. Ang nagkaroon ng problema ay yung pyesa. Bili na lang ulit tayo. Pero dahil sa mayroon nagpapalamig ngayon sa akin dito, dumating na yung aking electric aircon. O ito na mga kapatid. Ito ang nagpapalamig ngayon ng ulo ko. Ito na po yung compressor ng electric aircon. Ayan. Kasama yung wiring. Kasama yung evaporator. Ito yung pinaka-evaporator. Ito yung kanyang electronic module ng ating compressor. Ayan. Tapos po, ito yung kanyang condenser. Kasama na rin yung condenser fan. Ayan. Okay, ito po yung ikakabit natin sa ating coaching kuba. Sa ating Volkswagen Beetle. Kompleto na siya. Hindi ko pa nga lang siya maiporma doon sa body dahil pinipinturahan pa po yung ating Beetle. So siguro, isusukat-sukat ko lamang doon muna sa puti na umaandar kung saan siya pwedeng i-mount itong ating condenser. Ito naman blower, itong evaporator, sa loob naman to, doon sa ilalim talaga ng dashboard. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Oh. So, ayan po yung pinaka-evaporator niya. Oh. Parang katulad lang din talaga ng mga unang modelo ng mga aircon na nakikita nyo doon sa mga lumang taxi nung araw, yung mga walang aircon, o kaya yung mga owner type jeep na nilalagyan ng aircon. Ganito po yung mga nabibili ng mga evaporator. Kompleto naman siya. Kaya kung halimbawa, bibili talaga kayo nito, mag-o-order kayo, hindi po ito mahihirapan yung mga aircon technician. Kompleto po siya, oh. Ito. Pati itong mga ano na to, itong mga fittings po na to. Hindi ka naman mong problema. Ito naman po ay ikikrimp na lang. So siyempre, kung sobrang haba ng hose, puputulan yan para ito ay maipasok itong fittings na to. Saka ngayon ikikrimp. So mga kapatid, ang tabayanan nyo po, itong ating electric aircon na ilalagay po natin sa ating coaching pagong. O yan. Sana ito ay walang problema. Sana magwo-work ng maayos yung compressor at talagang malamig na malamig. At isi-share ko po sa inyo, ibablog ko po kagad ito kapag ito po ay tumatakbo na, kapag ito ay running na, itong air conditioning system na ito, doon sa ating coaching pagong, sa ating Volkswagen Beetle. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po ng aking mga vlogs. Ang ating mga sasakyan kailangan ng wastong paggamit. Kahit na automatic transmission, kahit na manual transmission yan, hindi nyo pa rin masasabing matibay na matibay yan kung kayo naman ay clutch driver o kaya naman talagang pinepwersa nyo ang inyong mga sasakyan, kinakargahan ng sobrang bigat
masisira din po talaga yan. At dahil nga po sa tindi ng traffic dito sa Pilipinas, kapag ang iyong release bearing ay katulad nito, naku po, umasa ka, hindi talaga magtatagal. Mas matibay pa rin po talaga yung lumang design. At dito sa lumang design, hindi ganun kamahal. Ito pong hawak ko na to, around 3,000 pesos lang ang inyong magagastos. Samantalang dito, umabot po ito ng 9,000. Mga kapatid, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat. $17,000.